Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga ka-scanner kuya. Alhamdulillah, kuya kasalukuyan nandito yung stalls natin ngayon kasi today is Friday. So pag Friday mga kapatid, mga ka-scanner kuya, automatic talaga may maghuhot ba sa atin dito sa mosque. So yung stalls natin, alhamdulillah, nandito na para makapag-prepare tayo ng khutbah mamaya. So ang stalls po natin to galing pang Tangdang Sora, alhamdulillah, hindi siya nagkatumbilin para puntahan tayo, para makakinig tayo ng khutbah, para lumakas ang iman natin. So ngayon tatanungin po natin yung ustads natin kung ano ba yung topic niya mamaya inshallah ta'ala. So ustads, ano po ba yung magiging topic natin mamaya? Alhamdulillah, yung topic natin ngayong araw tungkol sa takwa at sa husnul khuluq, takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at mga magagandang katangian ng Islam. Yun yung gusto nating topic ngayong araw, inshallah ta'ala. Mula sa izin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mai-deliver natin ng maayos at maging aral sa bawat isa. Unang-una sa aming sarili at sa ibang mga makakarinig inshallah ta'ala. Mashallah mga ka-scanner, narinig po natin ng salita yung ustads natin, ang topic na takwa. Ibig sabihin ng takwa, pagmatakot sa Allah ta'ala inshallah ta'ala. So hanggang doon muna tayo mga ka-scanner, ang full video ng khutbah natin mapapanood niyo po sa YouTube channel natin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidin adam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Quran. Alhamdulillah ala jami'an ni'am al-dahira wal batina. والسابقة واللاهقة الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri at kadakilaan ay nasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan siya ay ating tagapaglikha. Nilikha niya ang bawat sangkatauhan upang maging alipin o tunay na maging alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sumusunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At salawat at salam sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan nagdala sa atin sa tunay na paniniwala, tunay na iman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah mga magulang at kapatid sa agama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una sa lahat, tayo ay magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa walang hinto na pagtulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. At pagpaparating ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng lahat ng ating pangangailangan.
kung saan nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buong sanlibutan, buong mundo, langit at lupa, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang mag-serve sa mga nilikhang special ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga tao. Kung saan ang mga tao naging espesyal na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaq. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Al-Quran, nilikha ko ang mga tao na pinakamagandang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ang mga tao na ito ay pwedeng magtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya pwedeng magmaksiyat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng guru namin, sabi niya, mayroong mga nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magmaksiyat lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga iblis at mga kasama niya. At mayroon din nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala upang magtaat, sumunod lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga malaika na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagawa lamang ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi kailanman susubay sa mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon pang mas espesyal na nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung mga tao. Kung saan nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na pwedeng sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at pwede ring sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tao'y nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay espesyal, nilagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanilang pangangailangan ay tinustusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sabi ng sa parma ng Hadisul Quds, parma ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaq ad-dunya khuliqat lakum. Ang dunya na ito, ang buong sanlibutan, kumbaga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala lakum, sa inyo. Wa antum khuliqtum lil akhirah, at kayo'y nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa yawmul akhirah, sa araw ng akhirat, sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mga magulang at kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo'y pinalilibutan ng awa, tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ang lahat ng pangangailangan natin tinustos o binigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo'y nararapat lamang maglingkod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga magulang at kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ako naglikha ng jin at mga tao illa liya'budun, maliban lamang kayo ay sumumba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang sumumba sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa liya'rifun, maliban lamang kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liwahidun, maliban lamang maging isa ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liyasjudun, maliban lamang sumujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao para lamang sumumba sa Allah subhanahu wa ta'ala.
kung saan nararapat lamang magkaroon ang bawat tao, ang bawat Muslim, ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haytuma kuntum. Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala haytuma kuntum. Kung nasaan man kayo. Nasaan lugar kayo, nasaan panahon kayo, nasaan oras kayo. Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kalagayan ninyo. Mahirap, ginhawa, masakit, masarap, lahat. Kailangan magkaroon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang sinasabi na takot? At-taqwa bittiyani bitta'ah. Ang sinasabing takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung paggawa ng pagtaat, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabi lil ma'asi, at paglayo sa mga maksiyat, mga bagay na kinagagalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal husnul khuluq, at sabi ng mga ulama, ang sinasabing husnul khuluq, mga katangian o ugaling mabuti, yani as-sifatul lati tajlibu lil mahabbah, tajlibul mahabbata wal mawaddah. Ang sinasabing husnul khuluq, mga katangian ng Islam, katangian ng mga Muslim sa loob ng Islam, ay mga sifah, katangian na tajalibul mahabbah, magdadala sa pagmamahalan. Wal mawadda, at pagkakaisa bainal muslimin, sa bawat Muslim, sa mga taong may pangalan na Islam. At sabi pa ng mga ulama, ang sinasabing husnul khuluq ay yakuna al-insanu kathir al-haya'i. Ang sinasabing husnul khuluq ay dapat magkaroon sa isang tao ang dami ng kanyang hiya. Qalilal adai, at konti yung mga bagay na nakakapagbigay ng masama. Kathiras salahi, at marami ang gawain nilang gawaing mabuti. Sudukal lisani, kalilal kalami. Totoo ang kanilang sinasabi at konti ang kanilang binabanggit. Kathiral amali, marami yung mga amal nila, mga ibadat nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami ang mga sala nila, pagsujud nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami ang ibada nilang puasa, fasting, pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami yung mga ibadat na mga may koneksyon sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasira lang amali ang tawag sa kanya. Qalilal zalal, at konti yung mga ginagawa niyang mga dusa, konting ginagawa niyang kasamaan. Qalilal puduli, at konti ang paghangad niya ng mga bagay na mararami. Barran wusulan, at kailangan maipahatid niya yung mga bagay na mabubuti.
Khawran wusulan. At yung mga bagay na mabubuti dapat maipasalaganan niya. Ganon yung mga akhlak ng Islam, kung saan inutos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at taqwa wa husnul khuluq. Ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkakaroon ng katangian na mabuti o ugali na mabuti. At kailangan sa bawat Islam ang magkaroon ng sa bawat pagsasama nila ng pagkakaisa. Kailangan ng pagkakaisa sa paggawa ng mabuti. Kailangan ng pagkakaisa sa paglayo ng mga bagay na pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kailangan ng bawat Islam ang pagmamahalan. Kailangan ng bawat Islam ang tunay na pagmamahalan. Al-Muslim akhul Muslim. Ang Muslim, kapatid niya ang mga Muslim. Ibig sabihin, ang mga Muslim ay magkakapatid. Magtutulungan sa mga bagay na may kaugnayan sa mga kabutihan. Magtutulungan sa mga bagay na ikakalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtutulungan sa mga bagay na ikakalayo sa mga bagay na pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mga sinasabing Islam. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atifihim kal jasadil wahid." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang example ng mga mu'min, ng mga tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagkakaisa, at sa kanilang pagtutulungan, pakikiramay, wa ta'atifihim, kal jasadil wahid, parang isang katawan. Ang isang katawan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idashtaka minhu adun, tada'alahu sairul jasadi. Ang isang katawan, pag mayroong isang bahagi ng katawan na nagkaroon ng problema o nakaramdam ng sakit, magkokoneksyon ang lahat ng buong katawan. Makikiramay ang buong katawan. Kung masakit ang ulo ng isang katawan, sasakit ang buong katawan. Yun yung example ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang Muslim, ang bawat Islam, dapat magkaroon ng tunay na pagmamahalan at pagkakaisa. Ang Islam dapat magkaroon ng mga pagtutulungan na ikakadala o ikakakuha ng rida, ng tulong at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang Islam. Ito yung dapat na magkaroon sa bawat tao na nagsasabing Islam, sa bawat tao na sinasabi niyang siya'y Muslim, magkaroon ng pagkakaintindihan, magkaroon ng pagmamahalan, at magkakaroon ng pagkakaisa sa paggawa ng mga mabubuting bagay at pagkakaisa sa paglayo sa mga bagay na pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil magulang at kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rahmata la tanzilu fi qaumin fihim qati'ur rahim." Katotohanan, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar. Kung saan sa isang lugar
na mayroong pagpuputol ng pagmamahalan. Qati'ur rahim. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min danmin ajdar. Wala nang kasalanan na masigit pa ay ahaqqa ay yaj'alallahu lisabihi al-uqubah fid dunya wa ma yudakhiru fil akhirah min al-bagyi wa qati'ir rahim. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nang hihigit pa na gawaing ikadadala na sa masawang gawain o dusa, kasalanan na masihigit pa na nararapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong gumawa ng hindi mabuti, ang ukubah, parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya, sa dunya, wa ma yudakhiru lil akhirah, at mayroon pang kaparusahan na itatago sa kanya sa akhirat. Minal bagyi wa qati'atul rahim, mula sa mga bagyi. Ang sinatabing bagyi, yung mga gawain na patuloy-tuloy na hindi hinihinto na gawaing masama. Wa qati'atul rahim, at pagputol ng pagmamahalan. Kailangan ng Islam ng pagkakaisa. Dahil, mga magulang at kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam ngayon ay kanya-kanya. Ang Islam ngayon, hindi na sila nagkakaroon ng pagkakaisa. Pag gumawa ng isang mabuti, ang isa, sisiraan ng isa. Pag gumawa ng kasama ng isa, sisiraan din ng isa. Wala nang pagkakaisa. Wala nang pagmamahalan na nararapat lamang sa bawat Islam ang pagkakaroon ng mahabbah, pagkakaroon ng tunay na pagmamahalan sa bawat isa, wal mawaddah bainal muslimin, ang pagkakaisa sa mga bawat Islam. Dahil tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tayo'y marami para ay magkaisa sa gawain na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magkaisa sa gawain, magkaisa sa paglayo ng mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na iman at hidayah sa puso't isipan natin. Dahil tayo ay tao lamang. Kung mayroon tayong nakikitang hindi mabuti sa ating mga kapatid, dapat huwag natin isipin siya ay masama sa atin. Wala tayong karapatan magalit sa isang tao o sa isang kapatid natin. Dahil ang ating karapatan lang, pwede tayong magalit sa gawain ng kapatid natin. Wala kang karapatan magalit sa kapatid mong Islam. Mayroon ka lang karapatan magalit sa kanyang gawain na masama. Sa gawaing masama, hindi pwedeng magsama-sama ang Islam. Pero sa gawaing mabuti, nararapat lamang sa Islam ang magkakaisa. Kung saan ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala ang awa at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala
ang lahat ng pangangailangan ng kanyang nilikha. Mga magulang at kapatid sa agama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang buhay dito sa mundong ibabaw na ito ay panandalian lamang. Habulin natin o hindi natin habulin, siya ay lilisan din. Ang buhay ng isang tao dito sa mundong ito, panandalian lamang. Ubusin mo o hindi mo ubusin, mauubos din. Ang ating pinaghirapan, ang ating sinakripisyo, kung walang kaugnayan sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng kanyang Nabi, ang ating mga pinaghirapan mababaliwala din. Pero kung ang ating mga pinaghirapan nagagamitin natin sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na at ng kanyang Nabi, ang ating pinaghirapan ay masasama natin sa paglisan natin. Ang ating pinaghirapan, kahit wala na tayo dito sa mundo, patuloy pa rin na dadaloy sa ating daratingan o kuburan. Patuloy pa rin ang mga kabutihan na ating pinaghirapan kung ang kabutihan na ito may kaugnayan sa bagay na may kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero kung ang ating pinaghirapan hindi natin iuugnay, hindi natin ikukunik sa mga bagay na ikakakuha natin ng paawa, tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating pinaghirapan mababaliwala din. Iiwan din natin at pakikinamagan naman ng ibang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alallahu wa iyyakum min al-faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mukminin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, mga magulang at kapatid, sa agaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may paalala ang Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Sabi niya, man dakhala al-qabra bila zadin ka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Kung sino man taong papasok sa kanyang kubur, sa kanyang libingan, o wala siyang dala-dala na kanyang baon o pinaghandaan, para siyang isang tao maglalakbay sa taas ng dagat na walang anumang sasakyan. Walang bangka-bangka lamang. Dahil ang pagpasok sa kubur ay napakabilis, pero napakatagal. Ang pagpasok sa kubur, ang kamatayan darating ay napakabilis, pero ang pagpasok sa kubur napakatagal. Ang mga katanungan sa loob ng kubur napakarami.
ang lahat ng mayroon sa atin dito sa mundo itatanong sa loob ng puso. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain mabuti. Qala Allah ta'ala fil Quran al-Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. شكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل